Hello! Ayan, lalaban na natin ito. Let's do this. Uy! Okay. Pangatlo. Pangatlo tama. Last na to. Tapos, ano na tayo? Try ko muna, Nag-usap sa kalagitnaan ng recording! O, sige. Okay na. Ayan. Kasi nag-usap kami kung kaya ko pa bang gumawa ng isang recording or hindi. Sabi ko, kaya pa yan. Kaya pa yan. I can do it. Kaya pa yan. Ilalaban pa natin to. Okay? So, kagaya ng mga dati, kagaya ng mga nauna, hindi ko alam kung sinong gagawin ko ng reading today. Okay? Tabi muna natin to. Guide me. Okay. So, tingnan natin sinong gagawa natin ng reading today. Sinong pangatlong gagawan natin ng reading today? Mali yung ano ko eh. Sinong gagawa natin ng reading today? Sinong pangatlong zodiac sign na gagawan natin today? Okay. Nilagay ko lahat dito sa battle. Ayan. Garapon pala, hindi to battle. Jar. Tama, di ba? Jar. Okay. Tingnan natin sino yung next. Sino kaya yung next? Okay. Meron na akong hawak. Okay. Sino to? Gemini. Okay. Gemini. Hello, my dear Gemini. Hello. Welcome po sa ating channel. Okay. So, let's do this. Your reading. Ang reading mo is para sa first 15 days of July. First 15 days of July. And, sunod ka na lang, my dear, ha? Sunod ka na lang. Basta, ang igagaranteed ko sa'yo, meron kang major arcana, meron kang isang sword, meron kang isang cups, meron kang isang pentacles, and meron kang isang wands. Yun ang igagaranteed ko sa'yo, 100%. Meron ka talagang isang major arcana, isang wands, isang pentacles, isang cups, isang sword. Okay? Ang hawak ko ngayon is puro major arcana. Sa tingin ko kasi, my dear, magiging mas effective ako na tarot card reader pag gagawin ko to. Compare yung pagsasama-samahin ko sila. Okay? So, let me see. Gemini, first 15 days of July. Ano po ang major arcana ng ating my dear Gemini? First 15 days of July. Okay. I need to close my eyes. Mukhang matatagalan tayong makasagap ng makakuha ng card. Wait a minute, my dear. Ito nararamdaman ko. Judgment. Obvious naman sa image, 'di ba? Bumabangon ang mga patay, parang ganoon. It's about time to enter a new chapter, parang ganoon. Teka lang ha. May kinakailangan ng mangyari. Yun ang nakukuha ko dito. Hindi na siya pwedeng ipagpabukas, hindi na siya pwedeng ipagpaliban, may kinakailangan ng mangyari dito sa energy ng judgment. It has to happen. Mangyayari siya. Kahit anong gawin mong divert, kahit anong gawin mong iwas or alis, mangyayari siya, my dear. Judgment card. You cannot escape it. Mangyayari siya. Okay? Next is area ng sword. Ganun ulit gagawin ko. Try natin makahanap ng jumping card.
Pag wala, pipikit ako, kukuha ako. Wala. The Knight of Sword. You need to make it happen. You need to make it happen. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Kung meron mga bagay sa isip mo na parang matagal na dyan, lalo na kung may kinalaman sa I'm receiving message of your life, parang you need to make it happen. Kailangan mo na siyang isabuhay. Meron mga bagay na nandito lang na you need to put it out. Kailangan na ng action. Okay, yun na nakukuha ko, my dear, kasi aggressive to na card. Like, to the point na ang kasama niya is judgment card. Kailangan mo na siyang gawin. Hindi pwede na nandito na lang siya. For example, meron kang gustong sabihin mo. I-express mo siya. May go signal ka dito sa card na to. Okay? Tingnan natin. Let's go tayo sa area ng cups. Nakaano kasi yan sila, naka-line up dito sa table ko. From Major Arcana, pa ganon. Okay, dire-diretso na yan. Okay, let's go. Cups. Gemini. Wala talaga. Alam mong iniiwasan ko sa jumping, ay gustong-gusto ko magkaroon ng jumping kasi jumping yun eh. Wala nang mas natalo pa sa jumping. Kaso ayokong may lumabas na more than one na card to the point na parang hindi ko na siya kayang i-explain kasi nakaka-overwhelm na talaga ng energy. Okay? Kaya mas pinili ko tong ganito kasi mas relax yung pasok sa akin nito compare yung ang daming energy na nakakalunod na minsan hindi mo na kayang i-explain. Dito, napaka-basic, napaka-simple. Kung anong ibibigay sa iyo, ipapaliwanag mo based on the meaning of the card at saka based sa intuition mo. Kaya, I try na magkaroon ng jumping card. Pag wala, close your eyes, pakiramdaman mo, and then kunin mo. 9 of Cups. Okay? So, maganda tong card na to. Ang nakukuha ko sa card na to, my dear, is you cannot expect na may mga bagay ka na gustong mangyari sa buhay mo and mangyayari na lang siya ng ganon. You need to take action. Okay? Kaya kinakailangan, my dear, na parang gumalaw ka, kumilos ka, do something. Okay? Do something. Parang hindi siya mangyayari ng ganun-ganun na lang. Parang ganun. Yun ang nakukuha ko over here. Maganda tong card na to. This is energy na parang everything is nangyayari sa favor niya. Okay? Pero may nararamdaman ako dito, my dear, na you need to, if just in case meron pang kulang sa mga cups na to, my dear, you need to take action. If meron ka pang gustong mangyari inside your heart, kasi emotion to, you need to take action. Kung meron ka mga gustong sabihin, nabanggit ko na kanina, sabihin mo. Express it. Okay? So, tingnan natin. Next natin is Pentacles. Okay? Ang hirap i-shuffle kasi manipis. Pentacles, tingnan natin. May nahulog. The 8 of Pentacles. Paulit-ulit ko sinasabi, my dear Gemini. You need to take action now. Action. Lalo na, my dear, meron kang gustong negosyo, gawin mo. Meron gusto mong mag-apply ka. Gusto mong umpisahan mo. Okay? Kasi maliwanag dito, my dear, na ano na siya eh, kumbaga parang ito yung perfect time to create it. Okay? This is the perfect time to create it. Lalo na kung may kinalaman sa usapin ng financial. This is the perfect time, my dear Gemini, na gawin mo tong bagay na to. Paulit-ulit ko na re-receive, hindi ito darating sa'yo. Hindi ito mangyayari kung hindi mo uumpisahan. My dear, yun na nakukuha ko. If you are waiting for a perfect time, ito yon. Ito yung time na yon. Ito yon. Nararamdaman ko rin that you need to get out. Kailangan mo daw umalis dyan. Hindi ko alam kung
mismong lugar, location, or situation, or you are trapped inside the belief system. Baka your belief na ganito, na wala na, hindi na itong mangyayari, na dead end na, forever na kung ganito. Basta mayroong something na sumisigaw ngayon na sinasabi, you need to get out there. Kailangan mong umalis dyan. Parang, you need to get out there. Okay, tingnan natin. Kailangan mong umalis dyan. Next is once. Try natin magkaroon ng jumping. Wala. The Six of Wands. Success. My dear, ang nakukuha ko is parang kaya ka pinapaalis dyan kasi you are not growing. Parang walang improvement na nangyayari. Walang change na nangyayari. Para kang stuck. Parang ang tagal mong nakakulong. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang ganun na energy. Parang nasa loob ka nito. Parang ganyan. And parang sinasabi, hindi naman siya covered. Open. Pwede kang umalis. Pero this is the time, balik tayo doon sa mismong energy ng month. First 15 days of July, my dear, this is the time to create something. Sure success. Message na hindi mangyayari yan kung hindi mo uumpisahan. Especially kung ang gusto mo mangyari sa buhay mo is gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng success, gusto mo ng change. Sinasabi over here, you need to start working. You need to start doing something. Manifesting is okay. Gusto ko maging mayaman, gusto ko maging successful. Lucky charms is also okay. Pero the reality or ang realidad, my dear Gemini, is you need to move. Para siyang formulation. Para ma-solve, hindi siya gagana ng isa lang. Kailangan meron siyang mga kasama. At ang kulang dito, my dear, is you are stuck. Belief system. Baka bine-brainwash mo yung sarili mo, or baka somebody is bine-brainwash ka na wala na, Gemini, is too late. Wala na tayong magagawa. Hindi na mangyayari to. Hindi ka na magkakaroon ng Six of Wands. Hindi mo na matutupad yan. No, the universe, sinasabi ng card natin ngayon, hindi. You just need to get out. Kailangan mo lang umalis. Doon sa kung ano man yung situation na yun. It's either belief system, manipulation, wrong way of doing. Nakukuha ko, wrong way of doing, ibig sabihin maling gawain, maling belief system, maling impluensya na nasasagap mo, na ina-adapt mo sa sarili mo. You are, parang pakiramdam ko, pero hindi ka as in like 100% trap. Pwede kang umalis. Kaso may something eh. Siguro nag-expect ka na, basta meron kang expectation eh. May ini-expect ka, my dear Gemini, na parang, ganito lang to kasimple eh. Hindi eh. Sinasabi dito, my dear, that you need to, it's about time na gawin mo ang dapat mong gawin. Okay? It's about time na gawin mo ang dapat mong gawin, my dear Gemini. Yun lang yun. Gawin mo siya, ensure success.
Okay, gawin mo siya, ensure success. Itong dalawang to, positive cards. So actually, itong tatlong card na to, positive card to. Itong tatlong magkakasunod na ito. From the 8 of Pentacles, 9 of Cups, mali eh. Ganyan ang pagkakasunod-sunod niyan eh, sorry. Ganyan. 9 of Cups, 8 of Pentacles, 6 of Wands kasi Cups, Pentacles, Wands. Cups, Pentacles, 1. Ganyan yan eh. Maganda to. Clear indication to, my dear, na hindi mangyayari yung mga cups na yan kung hindi kakikilos. Ayan o, sinasabi na, lalo na kung connected to sa usapin ng pinansyal. You need to do something. Sure success to, my dear. Sure success. Judgment. Hindi mo na siya kayang ma-divert. Pwede mong paniwalaan yung sarili mo na magwo-work to. Itong believe ko na to, magwo-work to, ganito lang talaga to. Or you can actually open your mind. Open your eyes. Na hindi na nagwo-work yung bagay na yun. Actually, my dear, medyo puzzle sa akin eh kung ano nangyayari sa'yo. Pero ang pakiramdam ko dito, my dear, may naglilimit sa'yo para sunggaban mo yung mga bagay na gusto mong gawin. May something, may bara. May bumabara, my dear Gemini, para hindi mo gawin yung mga bagay. May blockage. Hindi ko lang masyadong ma-point out kung nasaan, pero definitely, pakiramdam ko talaga, hindi, alam ko kung nasaan, nandito. Nandito siya. Pero hindi maliwanag kung ano siya, kung way of thinking mo ba, baluktot, or nakaka-receive ka ng maling, yung influence na nakukuha mo, yung na-adapt mo na message is mali. Ewan ko. Ang ano niya, ang hirap niyang i-analyze. Siyempre, general to, ang daming energy. Pero my dear, go. Kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, umpisahan mo ngayon. First 15 days of July, laban. Diretso tayo, my dear. 'Di ba? Laban tayo, diretso. Kaya yan. Lalo na doon sa mga nag-iisip na, it's too late, hindi na kaya, it's never too late. Hanggang may hininga ka, my dear. Hanggang may hininga ka. Okay? Habang meron kang hininga, habang may hangin na umiikot sa katawan mo, it's never too late. Kanina, habang nasa CR ako, may pumasok sa akin out of nowhere. Siguro para din sa akin yun, advice din sa akin yun. Pero sige, share ko sa'yo. Ang pumasok sa akin kanina habang nasa kubeta ako, nakaupo ako doon, syempre, doing my business, okay? Ang pumasok doon is, it's better na meron kang gawin, maski kaunti, kaysa wala kang gawin at all. Tapos biglang na-divert yung energy to the point na, oo, parang it's dead end. Parang dead end na kasi parang hindi mo alam kung paano mariresolve yung bagay na yon. Pero, mas mainam na bawas-bawasan mo maski paunti-unti to the point kaysa i-abandon mo at all. Hindi ko alam kung magre-resonate sa'yo, pero yun yung sa buong araw, sinubukan kong ipasok yun kay Pisces, hindi ko na i-adapt. Sinubukan kong ipasok yun kay, sino ba yung sumunod na zodiac sa'yo na ginawan ko? Kay Leo, hindi din pumasok. Pero sa'yo pumasok. I can feel na para sa'yo talaga yung message na yun. Para sa ating dalawa yung message na yun. Parang sinasabi, my dear, na do not abandon it. Huwag mong hayaan na parang ganun na lang yung situation. Do something. Kahit sabihin mong hindi ganun kalaki yung impact, yung tulo nga ng tubig, subukan mo. Yung gripo nyo, proven and tested ko na to eh. Yung gripo nyo sa labas, okay? O kaya bumili ka ng container na malaki. Na hindi naman as in like bumili ka. I'm just trying to your mind. Yung parang ipasok sa mind mo kung gaano kalaki yung nagagawang change ng maliit na action. Yung maliit na patak ng tubig. Kasi nakita ko to eh. Talagang ano ko to, yung gripo sa labas na hindi inayos kasi tumutulo, hinayaan lang ng hinayaan. Alam ko yung semento sa labas, flat yun eh, walang butas yun eh.
Pero sa paulit-ulit na patak ng patak, nabutas yung semento, akalain mo kung gaano katigas yung semento. So, sa akin, maraming way natin may i-adapt tong example na to. Pero para sa akin, my dear, kung i-adapt ko dito sa reading mo, sinasabi lang dito, my dear Gemini, na parang it's better na gumawa ka ng change every day kaysa pabayaan mo na wala na talaga at all. Yung maliit na bagay na gagawin mo, malaki yung magiging impact nun. Hindi man kaagad-agad makita yung resulta, pero may something yan, may impact yan sa'yo. Okay? So, ang dami ko na sinabi. Okay, my dear Gemini, ito ang iyong reading para sa iyong July 1 to July 15. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. And very much appreciated if kung nagustuhan mo to, mag-leave ka ng thumbs up. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan para sa channel. And kung sa tingin mo, meron pang ibang tao na nangangailangan nitong reading na to, if you feel it inside. Kung pakiramdam mo, meron pang ibang tao na nangangailangan ng reading na to, share this video and comment. You can also comment. Binabasa ko yan. Minsan nga lang hindi nga lang ako makapag-reply kasi baka ma-spam ako. Ma-spam ako. Kasi paulit-ulit na comment, repeated comment can result to spam. Okay? So, yun my dear. Okay? Yun ang ano ko dito, ha? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to. Until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.